Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si Freddy dito sa Amerika at ako ay nagbibigay ng puro-kuro sa araw-araw ng ating mga palatuntunan sa araw-araw. Okay? At ito po ang inyong lingkod again, si Freddy. Okay? Ang aking channel po ay at Filipinos America Vlog in YouTube. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please press down the red button so that you could subscribe to my channel, and it's all free. And you could share this video to others in your barangay, in your community where you are in right now, and give me a big like, and also as well as you could make some comment whether in Filipino or English. Ang topic ko po ngayon sa araw na ito, by the way, who am I? Ayan, who am I? I am a former Competent Toastmaster International there in Bacolod City at Barangay Toastmaster Club there in Bacolod City again, okay? And I've been working with them and for 2 years, and I've been working in PLDT as a system engineer in PLDT Bacolod Exchange for more than a decade of trainings, education provided by PLDT in different companies like Microsoft and also Cisco company here in America. That is my background in PLDT for many years. I worked for almost 2 decades there, and another almost less than 2 decades here in America in Chicago, where I worked as a healthcare workers in different hospitals and nursing home. Okay, so that means that I'm much credible speaking before you. Okay, now ang aking topic ngayon sa araw na ito ay tungkol dito kay Maharlika na gumagawa na naman ng istorya. Ito ay isang istorya na ginagawa na katang-isip nila, na ginagawa nila upang kayo ay magalit sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., where in fact the government is providing all walks of life there in the Philippines the better service the government can do, okay? Like sharing of all the benefits, like food stamp, groceries, many things through the DSWD. At ito'y kine-question kasi ayaw nila itong mga grupo ng mga mausog dyan sa Davao. They don't want the country to grow, as well as they don't want to see the government helping the people. Yan po ay palakad ng China. Kasi sila ay mga pro-China. Sino ba itong mga pro-China? Ito po ay ang mga Duterte. Diyan po sa Davao ay meron hong consulate ang Chinese Embassy. Okay? At ang sister city ng Davao ay ang China. Right? I think it's Beijing. Beijing, kung tama po, no? Correct me if I'm wrong. So, yan po. At ang iniidolo ng mga taga-Davao ay ang China. Am I right? Okay, those who are from Davao, speak up. Okay, speak up through your commentary or through your comments. Okay, now ito po ay ang sagot ko kay Maharlika, pero pakinggan muna natin ang sinasabi nitong si Maharlika sa kanyang vlog sa araw na ito. Alaman nyo, si Maharlika ay may mga problema dito sa Amerika. Okay, katulad ng bakit ba namatay yung kanyang asawa? At mukhang gumagamit ng droga itong si Maharlika noong mga nakaraan. Okay? At ang isa pa, may sakit na nakakahawa itong si Maharlika dahil ito ay nagtrabaho dyan sa Cubao. Alam nyo, at ang trabaho niya ay sa gabi. Ano pa magiging trabaho ng isang katulad to si Maharlika na nagtrabaho sa Cubao panggabi? Okay, kaya napunta yan dito, nag-asawa ng isang 75 years old, okay, na black, okay, at iyon ay may kaduda-duda ang kanyang kamatayan at hindi may paliwanag ni Maharlika. Talagang hindi niya sinasama sa kanyang vlog upang magpaliwanag, okay, at ito ay isang malaking issue sa kanya, okay. Ngayon pakinggan po natin siya. Walang tigil ito sa paninira. At ito ay hindi nga tumanggap ng
ng sweldo kay Duterte, okay? Ito, pakinggan natin to, no? At ito ay mga bayad ito ng mga ito, mga bloggers ng China, okay? Bagamat siya inarito sa Amerika. At alam niyo, pag ganyan na dito ka sa Amerika at ikaw ay kumakampi sa kalaban, hindi ka nararapat dito, okay? Pakinggan po natin ito. Smuggle lahat na. Ito nga mga kababayan, no? Oh, tignan mo. Oh, yung kay Lisa Tanas, pinakita natin ko ito kagabi. Pero ito yung na-miss ko. Pinakita natin yan kanina pala, na mga bots yung nag-bots yung, ay, hindi pala tayo mga bots yung nagko-comment. Pero ngayon, we'll see kung makikita natin to. Okay. Maharlika, sa Boljakan. Okay. Kapopost lang natin to ngayon. Okay. Here. Okay, itong ito na lang pala. So anyway, nakadalawang screen pala tayo. Alright, tingnan natin to. So ngayon mga palangga, dito na lang pala. So ito mga likers ni Lisa, nakita niyo mga likers niya? Oh, mga Vietcong, mga Vietnamese. Automated likers yan, hindi natin na-discuss kanina yan. Okay? Oh, mga fabricated na AI bots, mga papuri la, tignan nyo. Puro mga Vietnamese yung kanyang likers. Wala po yung pinagkaiba sa fabricated crime, mga smuggling, at kung ano-ano pang ginagawa ng kasamaan nitong pagnanakaw sa kabalambayan. Kung kaya nilang harap-harap. Maharlika, yung mga kaso mo ay hindi ka pa nagpapaliwanag. Ngayon, isinacharge mo si First Lady Lisa Marcos. Ha? At ikaw gumagawa ka na naman ng istorya. Ha? Katulad tong kay Mayor Baste. Sinasabi mo suspension, may question mark. Ngayon, according to DILG, there is no truth about this forthcoming suspension of Mayor Baste. Ba't ginagawa nyo? Hindi nga naiisip na yung may suspension pa eh. No? At kung meron man, hindi manggagaling yan. Dapat mayroong ebidensya. At yan siguro kinukolekta yan ng DILG. Pero unless there is no evidence, a mayor or a local official or a local unit head of the government cannot be suspended without an evidence and a complainant. Yan po ang tungkulin ng DILG. Kaya wag nyo nang palakihin, Maharlika, ang anumang mga provocation na ginagawa nyo upang galitin ang mga Pilipino laban sa gobyerno. Ayaw nyo na umaasenso ang gobyerno, ayaw nyo na umaasenso ang mga ordinaryong Pilipino, at nandyan si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao upang mamahagi ng mga lupain, agricultural land to the farmers, and they are supporting the farmers. Ganyan ang palakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. in accordance with his father doing when this senior is working hard for the benefit of the farmers. Kaya, at kung inaano nyo yung 20 pesos na rice cost per kilo, ay mahirap po ibalik yon. Pero mapapababa. Kaya nga, ang ating nakakaroon tayo ng inflation because hindi ho tayo makapag-produce ng rice enough for the consumption of 115 million people. Isipin nyo, ganun kalaki ang populasyon ng Pilipinas. At lumiliit ang ating agricultural land. Okay, paano tayo? At binibisita pa tayo ng hurricanes and dalitas is El Nino. Kaya hindi po tayo makapagtanim ng bigas sufficient enough to feed the whole country. Kasi ang lalakas po natin kumain ng bigas dyan sa Pilipinas. Okay? So we need more irrigation, and we need to tap the rain, no?
during rainy season into a man-made lake. Gagawa tayo, we need to have a man-made lake, and also the need for the creation of a department of trees. Kasi yung trees nag-hold ng water yan. When there is enough rain, it will hold the water. They hold the water from the groundwater, and the groundwater will give us water in case of there will be another El Nino. Ayan po. And it will also hold the soil from erosion during a stormy weather. Okay? And also as well as it will help to stop flood. Yan na po. Ang kailangan po natin ay ang Department of Trees their mission is to plant 1 billion trees. 1 billion trees in a year. Oh, malaking, it's a tall order, but we need to do that. Okay? Kasi nakita ko yung ibang mga mountains natin ay denuded now. So it's time for us. Kasi yung mga trees na yan, we could use it for fertilizer, we could use it for the house construction, as well as in so many constructions that uses wood. Okay? Timber. We need timber. Okay? So, yan po. Ang ginagawang ni Maharlika ay puro paninira. Okay? Okay. Celebration na yan. baka yung inyong hakbang ng Maisog, Canada, imbis na hakbang pa rin ng Maisog, baka, tawag dito? Baka celebration na yan katulad ng ginawa natin last year, right? Who knows? Na celebration na yan dahil wawala na ang mga bangag. Okay? Wala bang hakbang ng Maisog ang Toronto? Okay, sabi ni M. Monteo Dags. But pangatlo na yan. New York, flop. Japan, Tokyo, flop. Gusto pa nyo, Canada? Flop din yan. Flop din yan. Kaya wag ka nang mag-ambisyon, Maharlika, na makakaroon pa ng Maisog in Canada. At saka kumukuha ng financial sa mga paggawa-gawa nyo ng mga ganyan. Hihingi pa kayo ng permit. And do you think that the Canadian government will allow you to have this Maisog rally in Canada? Oh, pwede kayo sa mga katulad ng ginawa sa Japan. Bawal yan, ay ginawa nyo sa auditorium. At ilan lang ang pumunta. Doon naman sa New York, isinebay nyo sa Independence Day to make it looks like that yung pumunta, yung mga attendees sa Independence Day, sinabi nyo na yun ang mga Maisog. Konti lang ang dumating dyan sa New York Puro failures ang inyong mga Maisog rally. So wag na kayong mag-ambisyon sa Canada because it will result to another frustration among you who are trying to ask the president to step down in order for you to put VP Sara as president. So useless, Maharlika, and also paghandaan mo yung mga katakot-takot na kaso mo. Napagkat yung ina-income mo just sa pagbablog mo ay it is not enough. Dito lang just sa Pilipinas, ang laki na ng utang mo. Ang laki na ng utang mo. Okay? So I hope that all of you guys are now realizing kung ano ang ginagawa nitong mga members of the Maisog, Duterte clan, and all of them are considered as pro-China. Okay? At sana ay maging makabayan kayo and happy Independence Day. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.